Kamusta kaibigan? Naranasan mo ba na minsan ay may malalakas na emosyon na mahirap kontrolin? Na minsan ay nagagalit, nalulungkot, kinakabahan, nag-aalala, naiirita o nalulumbay ka? Ngayon matutunan mo kung paano i-manage ang malalakas na emosyon sa 3 simpleng hakbang. 1. Tukuyin at alamin ang iyong nararamdaman. 2. Isipin ang mga paraan para bumuti ang pakiramdam. 3. Gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng pagsasanay sa isa o higit pang paraan. Minsan may mga bagay na nagiging sanhi ng pagtakbo ng emosyon natin. Tinatawag natin itong mga trigger. Ang mga trigger ay mga sitwasyon na pwedeng magdulot ng malakas na emosyon tulad ng pagkatalo sa laro o aktibidad, pagkakaroon ng nakakahiya o hindi inaasahang bagay sa harap ng mga kaibigan. Gusto mong maglaro sa labas pero kailangan mong maglinis ng bahay at pagkagutom o pagkapagod. Ano ang mga bagay na nagpapataas ng iyong emosyon? Ang unang hakbang sa pag-manage ng malalakas na emosyon ay tukuyin at alamin ang iyong nararamdaman. Minsan ang pagpapatigil sandali at pag-iisip tungkol sa iyong nararamdaman ay sapat na para malaman mo ang iyong emosyon. Minsan, mahirap malaman kung ano ang nararamdaman mo. Kung nahihirapan kang malaman ang iyong emosyon, pwedeng gumamit ng mga tool tulad ng feelings chart, feelings wheel, o feelings thermometer. Para mas maunawaan ang iyong emosyon, itanong sa sarili ang 3 mahalagang tanong. Una, ano ang iniisip ko? Baka iniisip mo kung paano ka mabibigo sa malaking pagsusulit bukas o kung gaano mo ayaw gawin ang mga gawain sa bahay. Ang mga negatibong iniisip ay nagdudulot ng negatibong emosyon, kaya mahalaga na malaman ang iyong iniisip. Pangalawa, ano ang nararamdaman ko sa aking katawan? Nararamdaman mo ba na umiinit ang iyong mukha? Mas mabilis bang tumibok ang iyong puso? O may kilig sa iyong tiyan? Kung napansin mo ang mga nararamdaman sa iyong katawan, maaaring tanda ito na kailangan mong huminga ng malalim. Pangatlo, paano ako kumikilos kapag ganito ang nararamdaman ko? Sumisigaw ka ba? Nagsasara ka ba ng pinto at ayaw magsalita? Iniiwasan mo ba ang mga importanteng gawain? Ang iyong mga kilos ay maaaring magbigay ng sinyalis na oras na para gamitin ang mga coping skills. Pangalawang hakbang, pagkatapos malaman at pangalanan ang iyong emosyon, isipin mo ang mga paraan para bumuti ang pakiramdam. Maaaring hatiin ang mga coping skills sa 4 na kategorya. Pagpapahinga, mga bagay na pwede mong gawin para mag-relax ang iyong utak at katawan. Mga pag-aaliw, mga aktibidad na makakatulong sa iyo na malimutan ang malalakas na emosyon. Ang mahalaga ay hindi lang makatakas sa sitwasyon, kundi makabalik na kalmado at kontrolado. Paggalaw, mga bagay na pwede mong gawin para maglabas ng stress sa katawan. Pag-iisip, mga positibong pahayag o tanong na makakatulong na baguhin ang negatibong iniisip mo. Gamitin ang feelings thermometer para malaman ang nararamdaman mo at piliin ang tamang coping skills. Halimbawa, kung malungkot ka, maaari mong gawin ang ibang coping skills kaysa kapag ikaw ay naiinis. Kung kinakabahan ka sa pagsusulit, pwedeng huminga ng malalim para kalmado. Kung naiinis ka dahil hindi ka makapaglaro, pwedeng gawin din ang parehong paraan para kalmado. Kung nahihirapan kang mag-isip ng coping skills, humingi ng tulong sa isang matatanda. Ang huling hakbang para i-manage ang malalakas na emosyon ay gawin ang hakbang sa pamamagitan ng pagsasanay sa isa o higit pang coping skills. Maging handa na gumamit ng iba't ibang coping skills para sa iba't ibang sitwasyon. Isipin mo na mayroon kang invisible na tool belt ng coping skills. Kung nagtatayo ka ng bahay at kailangan mo ng screwdriver, ayaw mong magkaroon lang ng martilyo. Kailangan natin ng iba't ibang tools para sa iba't ibang sitwasyon. Maaaring mahirap gumawa ng hakbang, pero sa pag-practice, magiging madali na ito. Kung hindi gumana ang isang coping skill, subukan ang iba hanggang makahanap ka ng tamang paraan para maginhawahan. Tandaan, okay lang ang lahat ng nararamdaman. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa mga ito. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng stress, maliit man o malaki, tandaan. 1. Tukuyin ang iyong nararamdaman. 2. Isipin ang mga paraan para bumuti ang pakiramdam. 3. Gawin ang hakbang sa pamamagitan ng pagsasanay sa isang o higit pang paraan.
At tandaan, mas maraming practice, mas magiging madali. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan na i-share, like, at mag-subscribe.